Nagdalawang isip si Beth kung gigisingin pa ba ang dalawa o aarte na lang siya na walang nakita. Beth, what are you still doing there? Uwi! May galit na utos muli ni Lindon sa kanya mula sa kabilang linya. Umikot ang mga mata niya at binuksan na ang pinto. Opo, Lolo. Heto na't pauwi na. Sarkastikong sagot niya. Dinig niya ang mabigat nitong paghinga. Nainis na yata sa pagtawag niya na Lolo dito. Akala yata talaga nito sila lang dalawa ni Blake ang nasa kondo nito. Pero syempre, hindi naman niya sasabihin na nakita no? Are you teasing me? Paos na tanong nito, napatigil siya sa harap ng elevator. Ha? Bakit naman kita aasarin? Ayoko lang na naghihigpit ka. The heck, Bethany? Bahay yan ng lalaki. Kondo, FYI, pagtatama niya. Fine, kondo yan ng lalaki. Alam ko magkaibigan kayo but please, set some limitations. Lalaki pa rin yan. Pwedeng mag-take advantage sa'yo. Humalakip-kip siya't na mewang. Hinihintay niya ring magbukas ang elevator. Kung gusto mo akong bakuran, bantayan mo ko 24/7. Hindi yung napagsabihan ka lang nagtatampo ka agad. Tapos may business trip pang nalalaman. Inis na rin na sagot niya. Beth, I'm just worried. Lalaki pa rin si Blake. Hindi niya pinatapos ang tawag at pinatay na kagad yon. Naiintindihan naman niya ang concern nito pero ayaw niya rin pinag-iisipan ng masama si Blake ng kahit sino. Ito na ang naging pamilya niya simula noong mamatay ang pamilya niya. Si Blake ay para lang niyang kapatid at yun ang hindi niya magets ni Lindon. Saktong tumunog ang elevator at magbukas ay dire-diretso siyang pumasok ngunit napasigaw matapos mabunggo ang papalabas na tao at matapon sa kanyang hawak nitong kape. Ramdam niyang pagkapaso sa kamay niya. Hindi naman sobrang init pero siguradong mamumulang balat niya. Shit, I'm sorry miss. Tarantang hinawakan siya ng lalaking nakabunggo sa kanya. Agad siyang umiwas at tumatras. Siya mismo ang nagpagpag sa kanyang damit. I didn't mean to. Nagmamadali kasi ako, paliwanag nito. Huminga siya ng malalim. Hindi naman siya galit. Pauwi na rin naman siya. Nainis lang talaga dahil amoy kape siya. Ayaw niya ang aroma na naaamoy niya. It's okay. Pauwi na rin naman ako. Nakayukong sagot niya. Are you sure? Ibibili na lang kita ng bagong damit. Huwag na. Mabilis niyang tanggi at nag-angat pa ng tingin. Bahagya siyang napakurap matapos makita ang lalaki. Halatang may banyagang lahi ito dahil sa asul na mga mata. Matangkad at matipuno din ang katawan. Medyo magulo pang buhok nito at kamay lang yatang pinagsuklay. I feel like I need to at least buy you a new dress. Nahihiyang pagpupumilit nito. Agad siyang umiling. Hindi naman ito sinasadya kaya ayos lang. Don't worry about me, bye. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Agad siyang pumasok sa elevator para makababa na. Agad din naman siyang nakapara ng taxi. Pagdating nga lang sa bahay ay nakapasok na sa school ang kambal. Naligo na lang siya at nag-ayos para makapasok na sa opisina. Hindi siya sigurado kung papasok ba si Marie pero nangisi siya matapos maalalang nakita kaninang umaga. Sayang at hindi niya makita ang reaksyon ni Blake. Sa biyahe ay ginambala siya ng tumutunog niyang cellphone. Tawag yun ni Lindon. Ang dami na nga nitong missed calls pero hindi niya sinasagot. Kunwari magtatampo muna siya. Hindi pala, talaga palang nagtatampo siya. Kakausapin niya na lang ito kapag nakauwi na to. Gusto niya na muna ito mag-overthink. Saktong pagdating niya sa opisina ay nandoon na si Marie. Napataas ang kilay niya dahil para pa itong may hangover. Ma'am, iniwan niyo po pala ako sa kondo. Nahiyang usal nito. Tumigil siya sandali. Tulog pa kasi kayo ni Blake nung umalis ako. Nangingiting kwento niya. Namulang mga pisngi nito at nalaki ang mga mata. Nakita niyo po? Shh, wala akong nakita. Meron bang ibang nangyari? Maang-maanga niya para naman hindi ito mahiya. Kinagat nito ang labi kaya't mahina siyang natawa. That is fine, Marie. You are both consulting adults. Muling sabi niya bago pumasok sa kanyang opisina. Nag-inat siya bago hinarap ang maraming folders. Ngayon pa lang ay inaantok na siya sa nakikita. Lately nga ay palagi siyang mabilis antukin at laging late magising. Pakiramdam niya rin ay dumagdag ang timbang niya. Pinagsawalang bahala na lang niya, hindi naman siguro maghahanap ng iba si Lindon kung tataba siya ng bahagya, hindi ba? Bahala na. Saktong naghikab siya noong mag-vibrate ang cellphone niya.
Si Lindo na naman yon kaya tinaob na lang niya ang cellphone. Pero noong walang tigil ang pag-vibrate ay muli niyang tiningnan. Nangunot ang noo niya dahil hindi na si Lindon iyon. Si Manang Lupi na ang tumatawag. Medyo kinabahan siya lalo pat baka tungkol sa kambal ang tawag nito. Bakit po Manang Lupe? Bungad na tanong niya. Iha, may emergency kasi sa bahay. Okay lang ba na ikaw na sumundo mamaya sa anak mo? May pagkataranta sa boses nito. Sige po, mag-ingat po kayo. Kailangan niyo po ba ng pera? Nag-aalalang tanong niya. Hindi na Iha, uuwi rin ako bukas kapag hindi naman ay tatawagan kita. Umoo na lang siya. Saktong natapos ang tawag ay sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe. Nagsalubong ang kilay niya matapos makitang galing lahat iyon kay Lindon pero hindi na sa international number. Yung number niya talaga nitong numero kaya tumawang biglang mga labi niya. Answer my call, I swear, I'll punish you once I get there. Basa niya sa mensahe. Puro ganun lang naman ang lahat ng pinadala nito. Talaga bang umuwi ito dahil lang hindi siya sumasagot sa tawag? Saang bansa ba ito lumipad at ang bilis namang nakabalik? Napailing siya ngunit nakagat ang labi niya. Nakangisi siyang nagtipa. Gusto niya sakyan ang kalokohan nito. Bahala na kung hindi ito nagbibiro. I've been a bad girl, Daddy. Punish me. Pagtitipan niya, nilagyan niya pa ng ungol para manggigil ito at mainis. Napahagikik siya sa sariling kabaliwan nung ipadala iyon kay Lindon. Bahala na kung seryosohin ito. Pero napaigtad siya nung may pumasok na mensahe pa sa cellphone niya. I'll spank you badly, baby. Mahinang basa niya sa mensahe nito. Literal na nalaki ang mga mata niya at nilukob ng kabang dibdib niya. Seryoso ba to? Kagat-kagat ni Beth ang hinalaking daliri. Gusto na niyang hatakin ang oras at magtago kay Lindon. Mukhang seryoso ito sa mensahe nito. Kinakabahan siya lalo pat mukhang galit pa rin ito sa kanya. Parang ayaw niya tuloy magpakita rito. Lumipad ang tingin niya sa pinto noong may kumatok doon. Nahigit niya ang hininga at gusto na lang na magtago sa ilalim ng mesa. Kung hindi pa nagsalita si Marie, hindi siya tatay't bubuksan yon. Ma'am, nag-resign na po ang Tia Maurinho, imporma nito. Napabuntong hininga siya kahit paano'y nawala ng tinik ang dibdib niya dahil doon. Himalangat hindi siya genyera ulit sa opisina niya. Mabuti naman, hindi ako panatag na nasa kumpanya siya, Anya. Pero pinapasabi niya pong babalikan niya kayo at gaganti sa ginawa niyo. Alanganing kwento ni Marie. Hindi pa ba siya tapos? Mukhang ayaw niya na matahimik na buhay. Malamig niyang sagot bago pumasok ulit sa opisina. Naiiling siya. Hindi naman siya nababahala dahil wala na rin namang pera ang tiya niya para gawan pa siya ng masama. Malamang na magwawala na lang o protesta ang gagawin nito. Ayaw pa talaga nitong tumigil? Ayaw yata talaga siya nitong sumaya? Let's see Tia Maureen kung mananalo ka. Bulong niya bago hinagilap ang bag matapos mapansing oras na para sunduin ang kambal. Sandali lang siyang nag-ayos bago lumabas. Marie, umuwi ka na kapag oras na ng uwian mo. Huwag kang dadaan kay Blake. Pangasar pa niya na kinaatungal nito. Ma'am naman, dinig pa niya sigaw nito ngunit nangisi lang siya. Hindi naman niya papakialaman kung may mamagitan man dito at kay Blake. Matutuwa pa nga siya pero alam niyang hindi matutuwa si Blake. Babae pa rin ang puso noon at mas malaki ang tsansa na ipagpalit pa rin si Marie sa lalaki. Pinaksi na lang niya ang naisip. Sumagi nga lang bigla ang mga mensahe ni Lindon. Hindi na nga ito nagpadala ulit ng mensahe kaya malamang na seryoso ito sa huling mensahe nito. Muli niyang kinagat ang daliri sa biyahe papuntang eskwela ng kambal. Paano kung nasa penthouse na ito at naghihintay? Imposible. Malamang nasa opisina siya nito pupuntahan kung nandito na nga ito sa bansa. Pagkabayad sa driver ay kaagad siyang bumaba. Natanaw niya na kaagad ang kambal sa waiting shed. Kumuway sa kanya si Siren kaya't kaagad siyang ngumiti. Nilapitan niya mga ito ngunit nagulat pa siya sa batang lalaking katabi ni Sander. Mommy, we have a new friend. He is new here, kwento ni Siren. He's very smart but he knows fewer Tagalog words. He doesn't want to talk to others. He's afraid they won't understand him. Pagkukwento ni Sander, ngumiti siya sa mga anak niya bago binalingan ng batang lalaki. Bahagya itong nakayuko at mukhang mahiyain nga. Hi, I'm Bethany, the twins' mom. What is your name, little boy? Nakangiting bati niya dito.
Nag-angat ito ng tingin, sumalubong sa kanyang asul nitong mga mata. Hindi bilugin ang mga pisngi nito kung hindi malaparisukat at alam mong lalaki itong matikas na lalaki. Noel? Are you going home now? My dad wasn't here yet. Do you mind if I ask you to stay longer until his arrival? I'm scared to be left alone here. Mahinang request nito. Bahagya siyang naawa dito pero kagad nang umiti. Sure, we're not in a hurry. We can wait for your father here. Malit itong umitit nagpasalamat, binalingan nito si Sander. Hindi niya maiwasang lalong ngumiti dahil mukhang magkakaroon ng best friend ang anak niya. Libro ang pinag-uusapan ng mga to. Mommy, how about Daddy Lyndon? Kailan po siya bibisita sa atin? Biglang tanong ni Siren. Sa kanya ito nakatingin, mukhang hindi nakikisali sa usapan ni Nathan at ni Sander. Nawala ang ngiti niya sa tanong ng anak na mulang mga pisngi niya bigla. Parang ayaw na nga niya itong umuwi dahil sa banta nitong parusa sa kanya. Tumikim siya, tinawakan ng kamay ni Siren bago tumayo ng maayos. Maybe later baby, kagagaling lang sa business trip ng Daddy Lyndon niyo. I miss him and Lolo too. Sabi ni Lolo doon siya matutulog pero hindi naman. Malungkot na kwento nito. Hindi siya makasagot sa anak. Mukhang naging mabuti naman ang matanda sa mga anak niya. I'll invite him again or we can visit him sometimes para makalaro. Napipilitang suwestyon niya. Really, Mommy? Ang saya kasing kalaro ni Lolo. Hindi siya boring. Pilit na lang siyang ngumiti sa anak. Hindi naman niya sisirain sa mga ito ang matanda. Daddy! Malakas na sigaw ni Noel at biglang tumakbo. Sabay-sabay silang mag-iina na napalingon sa lalaking sinalubong nito. Agad na lalaki ang mga mata niya matapos makilala yun. Iyon na lalaking nakabangga niya sa building ng condo ni Blake. How is your day? I'm sorry Daddy's late. Pagkausap pa nito kay Noel. It was fun Daddy. I made friends. Tinuro pa ni Noel ang kambal. Paglingon ng lalaki nangunot ang noon nito pero noong makilala siya kagad na ngumiti ito't hinila si Noel pabalik sa pwesto nila. Hello miss, are you the mother of these twins? Nakangiting tanong na nito. Yes, and I think we should go now. Mauna na kami. Bye Noel, paalam niya sa bata bago hinawakan ang mga kamay ng kambal. Akmang aalis na nga siya, ngunit humarang pang lalaki. Hey, I'm sorry about earlier. And thank you for staying for my son. Kung nakakahiya, ihahatid ko na rin kayo pa uwi. Mabilis na mungkahi nito. Sandali siyang nag-isip ngunit tinatak ni Siren ang kamay niya kaya't napatingin sa anak. Mommy, let's ride with them para po makasama pa namin si Noel. Please, Mommy? Segunda pa ni Sander. Gusto niyang bawalan ang kambal ngunit pumunta sa harap niya si Noel. Just for today, Tita Bethany. Hiling nito, sa huli wala siyang nagawa kung hindi pumayag. Niyakag sila ng lalaki sa sakyan nito. Sa backseat sana siya sasakay ngunit naunahan siya ng mga bata doon. No choice siya kung hindi sumakay sa passenger seat. Ngayon pa lang ay nagdadasal na siya, hindi ito makarating kay Lyndon. Kapag nalaman itong sumakay siya sa sakyan ng lalaki, ay baka dumoble ang parusa niya. I'm Argus Miss Bethany. Pakilala niya pero hindi ito tinitingnan. Mabuti na lang pala't nakilala ni Nathan ang anak mo. He doesn't easily make friends. Aloof siya sa mga tao. Kwento nito. Biglang napatingin siya sa mga bata. Mukhang masaya naman si Noel. Pero sa mga mata nito'y may alangan kahit alam niyang magsasabi ito ng totoong lalaki. Naantig siya't medyo nakisipat siya dito. Bago kayo dito? Pero ang galing mo magtagalog, papuri niya. Tuwid ang Tagalog nito. Hindi baluktot kagaya ng iba. Halatang sanay na ito. I live here for a half of my life but we migrated back to America. And now we are back here for good. Napatango siya. Hindi naman ito mukhang masamang tao kaya't napanatag siya. Nasaan palang mommy niya? Nasa work? Panguusisa niya ngunit kita niyang humigpit ang hawak nito sa manibela. She's dead. For me. Malamig na sagot nito, sandali siya natigilan. Medyo ka-aura to ni Lyndon sa pagsasalita ng malamig. Natahimik nga siya pero ngumisito kaya't gumaan ulit ang usapan nila. Niyaya pa nga niya mga ito sa penthouse nila. Ayaw ni Argus pero nagpumilit si Noel. You can borrow these books, Noel. My daddy Lyndon bought them for me. Inabot pa ni Sander ang mga libro.
Siya naman ay binaba ang mga tinapay at baso ng juice na ginawa niya para sa mga bisita at sa kambal. "These are fantastic! I never read about this. Your daddy has a good taste," komento pa ni Noel. He is handsome too like your daddy, Noel," pagmamayabang ni Siren. Nagkatawanan sila. Maliit pang nangisi si Argus. "Let's go home, Noel," anyaya nito sa anak niya. "Can we stay here for little longer, Daddy? Sander wants to show their room to me," pakiusap nito. "5 minutes only, Uncle Argus," pakiusap ni Sander. Napakamot si Argus sa sentido niya pero pumayag rin. Humiyaw pang mga bata bago tumakbo sa itaas. Biglang na-awkward siya na naiwan silang dalawa sa sala. Tatawagin niya sana si Manang Lupe pero naalala niyang wala ito. Mas lalo pa siyang nagulat noong hawakan itong palapulsuhan niya. "What the heck are you doing?" Humina ang boses niya nung suriin itong balat niya. "Napaso pala. Do you have any ointment for burns? Baka magkapeklat ka't patayin pa ako ng asawa mo." Pagbibiro nito, ngumuwi siya at babawiin na sana ang kamay ngunit sabay silang napalingon ni Argus sa mabibigat na yabag patungo sa sala. Halos mapatayo si Bethany matapos makitang nakamamatay na tingin ni Lyndon sa kanya at kay Argus na napatayo na rin. "Who the heck is that man, Bethany?" Dumadagundong ang boses nito na kinalunok niya. Hindi mapigilang napasigaw si Beth noong walang sabing kinawelyuhan nito si Argus. "Lyndon, wala siyang ginagawang masama." Hinila niya ang coat ni Lyndon ngunit hindi ito nagpapigil. Kita niya sa klase ng hiwi ni Argus kung gaano kahigpit ang hawak ni Lyndon sa kwelyo nito. Namumula ng mukha nito at mawawalan pa yata ng hininga. Nataranta siya at hindi alam kung paano ito pipigilan. "Lyndon, please!" Pagsusumamo niya tinawakan ng braso nito. Umigting lang ang panga nito. "Stay away here, Bethany," madiing utos nito. Umiling-iling siya, naawa siya kay Argus. Napag-initan tuloy ito ni Lyndon kahit na wala naman itong ginagawang masama. Hindi na nga ito makapagsalita. Nangiwi lang. "Daddy? Daddy, you're here!" Matinis na boses ni Siren yun mula sa hagdan. Kita niya natigilan si Lyndon ngunit mabilis nitong binitawan ang kwelyo ni Argus dahilan upang sumadsad sa sofang lalaki. Napaubo ito at tila naghabol ng hininga. Dadaluhan na sana siya si Argus ngunit mabilis naman na yumapos ang isang braso ni Lyndon sa bewang niya. "Come here, princess," masuyong tawag ni Lyndon kay Siren. Nakangitin tumakbo ang anak niya palapit sa kanila, ngunit nalaki ang mga mata nito matapos makitang umuubo pa si Argus. Mabilis tong lumapit sa lalaki at sinilip ang mukha nito. "What happened, Uncle Argus?" Nag-aalalang tanong nito. "Noel, your father is sick," sigaw nito upang marinig siguro ni Noel na nasa itaas pa. "I'm not sick," mahinang sagot ni Argus. Nakagat ni Bethany ang hinlalaking daliri. Nahihiya na siya kay Argus dahil kay Lyndon. Hinatid na nga sila nito pero ito pang nasaktan. Malakas na tumikim si Lyndon. "Jesusa, Siren, come here." May otoridad na tawag nito kay Siren. "Ha? But what about Uncle Argus?" Inosenteng tanong nito. "He's not your uncle. Isa pa, malaki na yan, kaya niya na sarili niya." Malamig na bigkas ni Lyndon. Napairap si Bethany at pilit gustong kumawala sa hawak nito. Ngunit hindi siya mabitaw-bitawan nito. Sinulyapan na lamang niya si Argus na nakasandal na sa sofa at mukhang nakabawi na ng hininga. "Call Noel, Siren. Uuwi na sila ng daddy niya." Utos niya sa anak na tumalima naman. Baka kasi kung mapano pa si Argus kapag nagtagal pang mga ito. Kahit na pinipigilan siya ni Lyndon, ay humarap siya kay Argus na tipid lang nang ngumiti sa kanya. "I'm sorry, Argus." "Don't mention his name." May gigil na bulong ni Lyndon. Sinamaan niya ito ng tingin dahilan upang magsalubong ang kilay nito at matalim siyang tignan. Gusto niya ito pagalitan at pagsabihan pero mamaya na lang. "I'm not gonna get your girl." Biglang singit na sambit ni Argus sa gitna ng titigan nila ni Lyndon. Nagtagis ang bagang ni Lyndon. "Shut up, asshole." "Lyndon!" Galit na bulyaw niya dito. Natahimik ito pero masama pa rin ang tingin. Umayos lang ito noong bumaba ng mga bata. Pinakilala pa ng kambal si Lyndon kay Noel at mukhang pati tinatakot kay Lyndon. Lumapit ito sa Daddy Argus nito at kulang na lang ay magtago sa likod nito. "Huwag mo nang takutin ng bata," nainis niyang bulong. "I am not doing anything." Pabalang na sagot nito. Umirap siya.
Kahit na wala tong gawin, sa klase pala na tingin nito na matatakot talaga si Noel. Thanks Bethany, and thank you twins. Biglang bigkas ni Argus. We will go home now. Say goodbye to your new friends, Noel. Utos nito sa anak. Malit na kumaway si Noel, dahilan upang mapanguso si Siren. Ngumiti naman si Sander. See you at school, Noel. Ani pa na anak niya. Gusto niyang ihatid ang mag-ama hanggang sa pinto, pero pilit naman siyang hinihila ni Lyndon. Sa huli ang kambal lang ang naghatid sa mag-ama. Sinarado rin kaagad ni Sander ang pinto noong makaalis sa mga to. Daddy, where have you been? Kaagad na tanong ni Sander. Doon lang siya binitawan ni Lyndon. Agad siyang kumawala noong kausapin na ito ng kambal. Nagtungo siya sa kusina at naiinis na nag-ayos ng pagkain para sa dinner. Nagigilty siya sa inakto ni Lyndon. Naiinis nga siya ngayong naririnig itong tumawa kasama kambal samantalang para itong monster kanina kay Argus. Napailing-iling siya. Nagselos ba ito dahil lang hinawakan ni Argus ang kamay niya? Kung nagsaselos man ito, wala ito sa lugar. Let's send the kids to another school. Ayoko magkita pa kayo ng lalaking yon. Agad na napalingon si Bethany mula sa likod niya. Nakahawak sa lababong kamay ni Lyndon at mariing na nakatingin sa kanya. Anong problema mo, Lyndon? Hindi magandang ginawa mo kanina. Isa pa, hindi pwede yung gusto mo. Mahihirapan ang kambal at baka pati si Noel ay mahirapan ding makipagkaibigan. The heck I care. Ang kambal lang ang concern ko. I don't want them to be there. I don't want you to cross paths with that Argus. Mahina ngunit may gigil ang bigkas nito. Napamaang si Bethany at nanliit ang mga mata kay Lyndon. Are you hearing yourself, Lyndon? Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Nagsiselos ka? Nagmagandang loob lang naman yung taon ihatid kami dito dahil sinamahan namin ang anak niyang naghintay. At bakit niya hawak ang kamay mo? May dudang tanong nito. Namewang siya't pinakitang napaso niya. See, napaso. Nagkabunggo kami sa elevator sa building ng condo ni Blake. Napaso ako sa dala niyang kape. Nang hingi lang siya ng sorry, tinignan niya yung napansin niya. And you let him touch you? Nagtitimping tinikom ni Bethany ang bibig. Ayaw na niya sumagot dahil mukhang hindi naman to makikinig sa paliwanag niya. Sakto naman ay pumasok ang kambal sa kusina kaya't natahimik silang dalawa. Pati sa paghahapunan ay tumikim siya. Ang kambal lang ang madaldal. Nung matapos sila'y dumiretso si Lyndon sa kwarto nila pero siya'y dumiretso sa kwarto ng kambal at doon nakiligo. Ayaw niyang magbangayan pa sila pero hindi rin pwedeng hindi bumalik sa kwarto nila. Lalo lang itong magagalit. Tahimik siyang pumasok, nahuli niya itong nakasandal sa malaking bintana habang may hawak na baso ng brandy. Nakapumulsa pa ito. Umiinom ka kasama si Blake pagkatapos ay may nakabunggo kang lalaki sa elevator. Bigla ang bigkas nito na tila kanina pa nito yon iniisip. Hindi siya umimik. Kinuha niyang lotion at nilagyan ng mga kamay niya. Hindi niya ito gustong patulan. Naintindihan naman niyang nagagalit ito at baka nga ayaw siyang maging malapit sa mga lalaki. Hindi naman siya lumalapit. Funny how you even welcome that guy inside my penthouse, Bethany. Sarkastikong bigkas nito. Napatigil siya. Tila ba inaakusahan siya nito dahil lang nasa loob ng penthouse si Argus. Gustong ipakita ng kambal ang kwarto nila kay Noel. Alangan naman tumanggi ako, kaibigan nilang bata. Gusto mong mawala ng kaibigan ng mga anak ko? Hinanakit niya. Makakilala pa sila ng ibang kaibigan kahit na lumipat sila ng eskwela. Shut up, Lyndon. Hindi niya mapigilan at napatayo na siya't namewang. Hindi ko sila ililipat ng paaralan. My decision is final. Lilipat sila. No way, Lyndon. Anak ko sila. Alam ko makakabuti sa kanila. Madaling makahanap ng kaibigan? Gusto mo sirain ang childhood memories nila? Sarkastikong tanong niya na kinapirmi ng mga labi nito. Palibhasa hindi mo sila anak, kaya wala kang pakialam kung mahihirapan sila. Hindi niya mapigilang bulalas. Napuno lang naman siya kaya niya nasabi yon, pero nung makita nagdilim ang titig nito'y kinabahan siya. Alam niyang galit na ito kanina pa sa cellphone. Tapos galit pan dumating, nagalit kay Argus at mukhang pinaglagablab niya palang ang apoy at mas lalo tong ginalit. Binaba nito sa mesang hawak na baso. Napaatras siya nung humakbang ito't kalasin ang magulong necktie nito. Lyndon, I'm sorry. I didn't mean what I said. Bawi niya. Hindi niya lang kasi napigilang sabihin. Na-appreciate niya naman ang magpapakaama ito sa kambal. Sadyang naiinis lang siya na pinangunahan siya nito magdesisyon.
Mas umatras siya noong lumapit to. Napaupo na siya sa kama, naiangat pang sariling paitaas doon patungo sa gitna sa kaba. Napakapit na siya sa bedsheet nung gumapang ito sa paanan niya. Napasinghap siya nung hawakan itong palapulsuhan niya, pati ang kabilang kamay niya hinawakan ito. "You're right, Bethany. They are not mine. Hindi ko sila anak kaya't gagawa na lang ako ng akin." Madiing bulong nito bago tinali sa headboard ng kamang mga kamay niya gamit ang necktie nito. Napasinghap si Bethany at pilit hinatak ang mga kamay niya, ngunit hindi siya nagwagi. Nagawa pa rin ni Lyndon na itali ang mga yun. "Pakawalan mo nga ako, Lyndon!" Mahina ngunit madiin niyang utos. Tumikwas lang ang kilay nito. Umalis ito sa kama at binalikan sa mesang iniinom na brandy. Inisang lagok nito yon bago siya binalikan. "Lyndon!" Mahinang usal niya upang kuhanin ng atensyon nito. Napalunok siya noong mainit na tingin nitong nasalubong niya. Dinig niyang malakas na kabog ng dibdib niya. Akmang atras siya paakyat at palapit sa headboard, ngunit nahawakan itong mga paa niya. Nahigit niyang hininga nung ipitin nitong hita niya. Gamit ang mga tuhod nito, kinulong siya nito sa pagitan ng mga tuhod nito. Kiniling nitong ulot kinalas ang botones ng puting long sleeve nito. "Galit ka ba ng sobra?" Hindi mapigil ang tanong ni Bethany. Hinatak niya pang kamay ngunit hindi niya makalas ang necktie sa mga kamay niya. "Galit is understatement, baby. I am furious." Mabagal ngunit madiing bigkas nito bago tinapon sa kamang long sleeve nito. Nakagat niya labit imbis na pigilan ito ay hinayaan niyang itaas nitong suot niyang night dress. Pinirmi niyang mga labi nung gumapang ito sa itaas niya at paghiwalay ng mga hita niya. Ramdam pa niya ang pagkalas nito ng belt at botones ng pants nito. Pumikit siya ng mariin nung dumapo. Ang labi nito sa kanyang leeg pero noong akmang pupunitin ng pang-ibaba niya ay napamulat siya ng mga mata. "Paparusahan mo ba ako? You are being irrational, Lyndon. Are you sure you will gonna do this to me? Without my consent?" Matapang ngunit mahina niyang tanong. Sandali itong tumigil. Bumigat ang paghinga niya nung hindi ito magsalita. Bagkos ay umalis ito sa itaas at kinalas ang necktie nitong pinantali sa mga kamay niya. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon akala niya talaga itutuloy nito. Tsak na masasaktan siya dahil paniguradong magiging marahas ito. "Fix yourself, uuwi na ako." Malamig nitong imporma bago inayos ang pants nito at kinuha ang puting long sleeve nito. Pero gabi na, nakainom ka at baka maaksidente ka pa, Lyndon." Agad siyang bumangon nung tumayo ito para suotin muli ang long sleeve. Pero napatigil siya tila muling binitin ang paghinga niya matapos makita ng buong likod nito. "Don't call me, don't text me. Let me cool down." Dagdag na bigkas nito. Pero wala na sa sinasabi nitong atensyon niya. Napatakip siya sa kanyang bibig at namimilog ang mga matang nakatitig sa bandang itaas ng balikat nito. Dumagungdong ang dibdib niya at matutumba sa pinaghalo-halong emosyon niya. Pakiramdam niya binitin siya ng patiwarik sa nakikita niyang tattoo ni Lyndon. Isa yung arrow at bow. Maliit lang kagaya nung tattoo ng lalaking nakasama niya sa hotel. Bumigat ang paghinga niya at takmang lalapit at hahawakan ang tattoo nito pero naisuot na nitong long sleeve. "Sleep, I need to go." Paalam pa nito't hindi siya nilingon nung tumungo ito sa pinto. Biglang nataranta siya. Hindi niya mahagilap ang sariling boses sa pagkagulat mula sa nakita. Ang dami niyang gustong itanong, ngunit walang lumalabas sa bibig niya. Kahit hindi sobrang liwanag ng kwarto, ay sigurado siya sa nakita. Ganun ang tattoo ng lalaking nakasama niya sa hotel. Ang tati ng kambal. "Lyndon!" Malakas niyang tawag noong nasa hagdan nito. Ang bilis ng lakad nito at mukhang wala ng balak na kausapin pa siya. Nagmamadali siyang bumaba. "Lyndon, stop! May sasabihin ako! Shit, sandali lang!" Sigaw niya, ngunit para lang itong bingin tumuloy sa pinto. Gusto niyang maiyak nung sumara muli ang pinto. Pinilit pa niyang habulin yon pero paglabas niya mukhang nakasakay na ito ng elevator. Bigla'y bumuhos ang frustration sa kanya. "Ah, shit! Si Lyndon ang tatay ng kambal?" Naiiyak niyang tanong sa sarili. Pero paano naging si Lyndon? Hindi niya maalalang nakita niya ito sa convenience store. Isa pa, kung tama pagkakatanda niya ay nagpaalis ito ng tattoo. Baka ibang tattoo talaga yon. Baka hindi arrow at bow. Nasabunot niya ang buhok at napaupo sa gitna ng hallway. Nanginginig ang mga kamay at labi niya sa natuklasan. Hindi pwedeng hindi niya masabi. "Phone, Bethany, phone!" Bulong niya sa sarili.
Nagmamadali siyang tumayo at pumasok ulit sa bahay. Hinanap niya ang cellphone at mabilis na dinayal ang number ni Lyndon pero mukhang naunahan na siya nitong i-off ang cellphone nito. Shit, what now, Bethany? Pumikit siya ng mariin upang kalmahin ang sarili ngunit hindi talaga siya mapakali. Hindi siya bulag at tamang nakita niya pero gusto niyang manigurado. Gusto niyang makita ang tattoo nito sa maliwanag at malapit para malaman kung tamang hinala niya. Sa sobrang frustrated niya, number ni Blake ang tinawagan niya. It's late, Bethany. What's the matter? Buo ang boses nitong nakapagpapanibago sa kanya pero hindi na lang niya yun pinansin. Blake, kilala ko na. Tarantang bigkas niya. You mean what? Tamad nitong sagot. Kilala ko ng ama na kambal kung tamang hinala ko. What? Tila noon lang nagising ang diwa nito. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng advice at pagsasabihan ngayon. Baka mabaliw siya kapag wala siyang nakausap sa natuklasan niya. It's Lyndon. Sabi ko sa'yo dati, di ba, na may tattoo siya na ipapatanggal? It seems like hindi niya pa pinapaalis yun. Go direct to the point, Bethany. Are you saying that Lyndon's the father of the twins? May himig tarantang tanong nito. Tumango siya kahit hindi nito nakikita. Exactly. Kitang-kita ko. May tattoo siya. Maliit na arrow at bow, Blake. Yun. Ganun na ganun ang tattoo ng lalaking nahila ko papunta sa hotel. Shit, I need to ask him to see the tattoo again and confirm everything. Nanginginig niyang pahayag. Pakiramdam niya hindi siya makakatulog ngayong gabi kapag hindi niya nakausap si Lyndon. Are you sure it was Lyndon? Tila nangihinang tanong nito na hindi niya pinansin. I am sure. Kailangan ko lang makita ulit para masabi ko sa kanyang totoo. Blake, all this time nasa tabi ko lang palang ama ng kambal. Kung maaga ko lang nalaman, hindi na sana panglilimos ng pagmamahal ang ginagawa ng kambal sa kanya. Mahina siyang napahikbi. Alam niya sabik na sabik pa rin sa amang mga anak niya. At alam niyang gusto ni Lyndon na maging tatay ng kambal. Kaya nga ito nagalit sa kanya kanina sa sinabi niyang hindi naman ito ang ama. Pero ngayon, gusto niyang bawiin lahat at isigaw dito na ito ang ama na kambal. Blake, puntahan natin ngayon please. Pagmamakaawa niya sa kaibigan. Natahimik ito tila hindi pa napoproseso ang sinabi niya. Blake! Muli niyang tawag dito. Are you sure, Bethany? Is it really Lyndon? Si Lyndon ba talaga? Wala ka na bang ibang suspect? Hindi mo ba alam? Ang boses nito'y nanghihina tila ayaw naman talagang sabihin sa kanyang gusto nitong ipahiwatig. Alam ang alin? Nalilitong tanong niya. I am aware of who might be the father of the twins. Mark has the same tattoo. I suspect him of being the father of the twins, but he made me shut up and never tell anyone about his tattoo for the sake of your happiness. Pag-amin nito na magiging dahilan pa yata ng pagkabaliw niya. Ano ang gagawin ni Bethany ngayon kung kailan may hinala na siya sa ama ng kambal ay tila maguguluhan pa siya sa sinabi ni Blake tungkol kay Mark? Masabi kaya niya kay Lyndon ang tungkol sa tattoo at ama ng kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.